Sa kabila ng pagmamahal ng mga Muslim kay Jesus alayhi salam, hindi ipinagdiriwang ang Pasko sa Islam tulad ng mga maliliwanag na batayan na sana'y ating maunawaan. Ipinagdiwang ba ni Kristo ang Pasko? Hindi. Ayon sa taong eksperto sa pag-aaral ng kasaysayan, hindi kailanman nabanggit sa Biblia na ipinagdiwang ni Kristo alayhi salam ang kanyang kapanganakan. Gayun din ng kanyang mga disipulo at mga naunang tagasunod. Tunay na makikita sa mga propeta. Maliwanag na halimbawa kung bakit natin gagawin ang bagay na hindi niya ay pinag-utos. Kung siya ang daan, katotohanan at ang liwanag, bakit natin siya sinusuway? Tunay na pagsuway sa propeta o mga propeta bawal sa Islam, kaya walang Pasko sa Islam. Kailan unang pinagdiwang ang Pasko? Ayon sa mga Romano Katoliko, ay unang pinagdiwang ang Pasko, unang tinawag sa Feast of Nativity sa taong 336 AD. Ang salitang Christmas ay di rin nabanggit sa Biblia. Ayon sa mga pantas, ang salitang Christmas ay pumasok sa wikang English sa isang panahong humigit kumulang sa 1050 AD sa anyo na sinaunang salitang English na Christus Maesi na nangangahulugang kapistahan ni Kristo. Hindi ipinagdiwang ni Kristo o Isa alayhi salam ang Pasko at ito'y pinagdiwang na inimbento lamang ng mga tao. Sa Islam, hindi maaari mag-imbento ang mga tao na bagay na may kinalaman sa relihiyon dahil ito ay naging dahilan ng pagkaligaw mula sa tamang landas na pinapahamak niya. Hindi tinatanggap sa Islam ang anumang pagdaragdag sa relihiyon, gaano man kabuti ang ating intensyon. Ang Pasko ay pandaragdag lamang sa relihiyon, kaya walang Pasko sa Islam. Ang katanungan, bakit nagkaroon ng pagdiriwang ng Pasko? Bagamat ang Ebanghelyo ay binabanggit ang kapanganakan ni Kristo Isa alayhi salam ng may bayong detalye, hindi naman ito binanggit sa petsa nito. Pinili ng simbahang Katoliko na Romano ang December 25 bilang araw ng kapistahan ng kapanganakan ni Jesus upang mabigyan ng Kristiyanong kahulugan ang mga pagdiriwang ng mga pagano. Halimbawa, ang simbahan ay nagpalit sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ni Mitra, ang Panginoon ng liwanag, ng mga pagdiriwang na umaalala sa kapanganakan ni Jesus o Isa alayhi salam. Ang simbahang Katoliko Romano ay naghangad na akitin ang mga pagano sa kanilang relihiyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang mga pagdiriwang na pagano habang sabay na sila ay dumadakila sa araw ng kapanakan ni Jesus. Makikita natin dito isang tahasang pagpapakita ng panloko na kung saan sinasakripisyo ng ilang mga tao ang kanilang relihiyon kapalit ng material na pabor. Kailanman hindi katanggap na baguhin natin ang mga katuruan mula sa Panginoon para lang sa kaunting benepisyo. At ito hindi katanggap-tanggap sa Islam. Kaya hindi ipinagdiriwang ang Pasko sa Islam. At ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ibalik ang tunay na katuruan ng relihiyong Islam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katanungan, ano ba ang katibayan ng December 25 sa pinanganak ni Jesus alayhi salam? Sa katotohanan, walang katibayan dahil una, walang nabanggit sa Biblia o anumang kasulatan tungkol dito. Maraming pantas
pa ang nagsabi na imposible na December 25 ang kapanakan ni Jesus alayhi salam. Dahil nalalaman nating lahat na ito ay panahon ng taglamig at si Maria kumain ng tamar date na namumunga sa panahon ng tag-araw. Ikalawa, ayon sa Encarta Encyclopedia sa artikulong Christmas, bago pa pinakilala ang pagdiriwang ng Pasko sa taon mula sa pagdating ng December 17, ang mga Romano ay nagpapapuri kay Saturn na ang sinaunang Diyos ng pananim. Sa isang kapistahan na tinatawag na Saturnalia, ang pagdiriwang na ito ay tumatagal ng 7 araw sa karaniwang natatapat sa December 25. Sa tinatawag na Saturnalia, karamihan sa mga Romano ipinagdiriwang din ng pagkakaharaan ng mahabang panahon. Sa oras ng liwanag, nangangahulugan na mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Pagkatapos ng winter na solstice na sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga ritual na dumadakila kay Mitra, ang sinumang Diyos ng liwanag ng Persya. Kaya noong kapanahon na dumating si Isa alayhi salam, sa panahon niya ay walang pagdiriwang na nabanggit sa kasaysayan tungkol sa December 25, maliban pa ito sa pista ng mga pagano. Ang katanungan pa rin, ano ang kapakanan ng Pasko sa lipunan ng tao? Ayon din sa Biblia, hindi nagbibigay sa sinumang pamantayan na nagpapaliwanag kung ano ang Pasko at isinasagawa, at ang Biblia ay nagbibigay ng anumang indikasyon na ito ay sinagawa bilang isang pagdiriwang. Nararapat lamang na isang pagdiriwang na alang-alang sa reliyon ay mayroong ding banal na pamantayan kung paano ito isasagawa. Halimbawa sa Islam, ang Idul al-Fitr o Idul Adha ay maliwanag na sa pamantayan kung paano ito isasagawa. Maaari ba nating ipaliwanag ang isang panahon sa Panginoon na kung saan hinugugol natin ito sa pag-inom o pagsayaw ng atibeba, gawain na nauwi sa kalaswaan at karahasan? Kahit pa ito isang ginagawa natin sa piling ng mga kaanak, ilan anak o ama na ba ang gumagasa, umapatay sa sariling ama? Ilang krimen na mayroon tuwing araw ng Pasko, sinasabi din nila na Pasko daw ay kasiyahan. Hindi tinatanggap sa Islam ang katuroan na lulustayin natin ang ating salapi sa isang okasyon lamang na magpapagutom sa buong taon. Ito ang kalabisan, hindi bahagi ng katuroan sa Islam. Katotohanan, walang pangangailangan ang Islam sa lahat ng ito, kundi ang may pangangailangan sa Islam. At ang kahulugan ng Christmas na ito, kung ating titingnan, ang kahulugan nito ay isang pagdiriwang na kalakhang Kristiyano tuwing December 25 bilang paggunita sa mahimalang pagsilang ni Jesucristo. Ang mga Muslim ay naniniwala sa mirakulong pagkasilang ni Jesus alayhi salam. Hindi maituturing na tunay na Muslim kapag hindi ka maniniwala dito, dahil ito ay nakasaad sa banal na Quran. Sinabi rito, nang ang mga anghel ay nagsabi, O Maria, katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binibigyan ka na ng kanyang magandang balita, isang sanggol na mangyayari sa papagitan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ng kun na maging fayakun. At ito ay maging maganap, ito'y kaagad na magaganap, at ang kanyang pangalan ay Masih, Isa ibn Maryam. Ang Masiya, Jesus na anak ni Maria, at siya ay gagalang dito sa kabilang buhay, kabilang sa mga malalapit sa Allah sa araw ng muling pagkabuhay. At siya ay magsasalita sa taong habang siya ay isang sanggol pa lamang sa duyan pagkapanganak sa kanya, at makipag-usap din sa kanila pagdating kanyang hustong gulang. Ayon sa kung ano ang pinahayag sa kanya at
ang pakipag-usap na ito sa kanyang gagawin, makipag-usap bilang propeta, pagpapahayag, magpapatunay. At siya sa mga mabubuting tao, matutuwid sa kanyang pananalita at sa gawa. Sinabi ni Maryam, alayhi salam, na nagugulat sa kabalita, paano ako magkakaroon ng anak gayong wala naman akong asawa at hindi ako masamang babae? Sinabi ng anghel, ito ay mangyayari, hindi ito katakataka sa kapangyarihan ng Allah, na siyang lumikha ng anumang kanyang nais na mula sa wala. Kapag siya ay nagpasiya, lumikha ng anumang bagay, sinasabi niya lamang na kun o maging payakum, ito ay magiging ganap. Ito ay kaagad na magaganap. Kung tutusin, makatwiran lamang ng mga Kristiyano at Muslim, nararapat lamang magdiriwang sa araw ng Pasko dahil pareho naman silang naniniwala sa pagkasilang ni Jesus. Dapat hindi na ipaglilim ng mga Muslim sa buong daigdig ay hindi nagdiriwang sa araw na ito. Hindi ba ito salungat sa kanilang sinasabing paniniwala pagkasilang ni Jesus na isinilang ni Birhen Maria? Ito ay malaking katanungan na ating tatalakayin kung bakit ang Muslim ay hindi nagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan. Bagamat sinasabi na sila ay naniniwala kay Jesus, na tinuturing nilang isa sa mga dakilang propeta na sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa. Maging ang Christmas tree ay galing din sa paganong kaugalian. Ito ay sikat na naunang Ehipto at Romano sa kanilang pagdiriwang ng Saturnalia. Ang ibig rin ay sinabi na palamuti sa bahay at sa mga kalsada dahil ito ay simbolo ng walang hanggang buhay. Dakilang punong ito ay hindi namamatay sa panahong taglamig. Mga tagasunod ni Jesus, kaya't ang masugid na Kristiyano, tagasunod ni Kristo, lalong-lalo na ang mga laging mabanggit sa John 14:16. Ako ang landas at katotohanan, buhay lang at buhay, walang pagkakaroon na Ama maliban sa pamamagitan ko. Ay dapat lamang sundin ang landas ni Jesus, alayhi salam. Ang mga Muslim ba ay may pinahintulutang sumama o pagdiriwang ng Pasko? Kaya't magbibigay pagbati ng Pasko, hindi dahil sa mga sumusunod na ito ay isang hayagang pagkonsinti sa isang kaugaliang pagano. Ito ay isang gawain hindi naayon sa turo ni Jesus. Ito ay direktang pagsasalungat o paglabag sa kanyang pananampalataya. Ito ay isang pagkunwari at ang Islam ay kinakasusuklaman ang pagkukunwari na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang gumaya sa kaugalian ng iba, siya ay nabibilang sa kanila. At sinabi sa banal na Quran, sa araw na ito, ang aking ginawang ganap ang inyong reliyon para sa inyo at ginawang lubos ang aking tulong sa inyo at pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong reliyon o Quran. Naniniwala tayo sa Allah na tinuturo ng Islam batay sa kapayagan nito ay hindi mababago ayon sa pagkagusto ng tao. Ang Quran at ang Sunnah na ni Propeta Muhammad SAW ay nagsisilbing gabay natin kung paano natin sa buhay at itinuro sa Islam. At sadyang malungkot na pangyayari, bagamat ang mga Muslim ay maliwanag na patnubay na natiling sa orihinal na anyo hanggang sa ngayon. Hindi pa rin maiwasan ng iba ang pagsasagawa ng mga bagay na salungat sa tinuturo ng Islam. Ito ay dulot ng kamangmangan sa pananampalataya sa pagnais na tularan ang ginawa ng iba. At ating ipaliwanag ng maikli na ang Pasko ay walang koneksyon sa pagtuturo ni Jesus. Ang pagdiriwang na ito hindi magbibigay ng kasiyahan sa Kanya, sa nagsugo sa Kanya dahil hindi naman niya ito ipinatupad. Ito ay hindi bahagi ng landas ng Kanyang itinuro. Tayong mga Muslim ay may dalawang batayan sa ating panuntunan ng buhay. Ang Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad SAW at ang ating pamumuhay
at pagsamba na rapat lamang ayon sa kanyang ipinahayag at sa pamaraang itinuro ng kanyang propeta upang ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang mag-celebrate o nagselebrasyong ito, katotohanan siya ay nakagawa ng bida o pagbabago, makabagong gawain na kung saan walang sapat na dahilan mula sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may dalawang bagay akong iiwan sa inyo na kung inyo itong pagkakahawakan, ng mahigpit at hindi kayo maliligaw, at ang purong salitang Allah mula sa Quran at ang aking sunnah. Dahil dito, hindi ipinagdiriwang sa Islam ang Pasko, dahil ito ay salungat sa batas ng Islam. Ito ay para sa kapakanan ng lahat na malayo na makita nating malaking pagkakamali, pagsuway sa ating Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala.